Dumating si Paulo Monteverde sa mansyon ng mga Valderrama upang bisitahin si Janine. Ngunit wala roon ang dalaga. Nasaan ba si Janine? Laging walang oras. Tsk. Akala ko ba may pag-uusapan kami ngayon? Nang mapansin ni Paulo na may tao, agad itong napatingin sa mukha na hindi pamilyar sa kanya at tinawag niya ito. Hey, ikaw, pakikuha naman ako ng kape, please. Black coffee, no sugar. Bilisan mo, ha? Nagulat si Inday pero di naman ito tumanggi sa utos. Ah, opo. Opo, sir. Isang black coffee na walang asukal. Darating na po agad-agad. Bit-bit ang mainit na black coffee, maingat na naglalakad si Inday pabalik sa sala habang may ngiti sa mga labi. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nawalan siya ng balance. Sa isang kurap ng mata, dumanak ang itim na kape sa sahig na bigla ang binata at agad na napatayo mula sa marangyang sofa. What the? Are you blind? Look at what you did to my shoes. Agad na namuti ang mukha ni Inday sa takot. Nawala ang kanyang pagiging bubbly at napalitan ito ng matinding taranta. Humingi ng patawad si Inday pero bakas sa mukha niya ang hiya na nagawa. Ano kaya ang gagawin ni Paulo kapag nalaman niyang ang taong sinigawan niya ay ang mismong nagmamay-ari ng mansyong kinatatayuan niya ngayon? Chasing the Secret Heiress, Part 6. Habang abala si Inday sa paglilinis sa hardin, lumapit sa kanya ang kasambahay na si Manang Tina. Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala habang ipinaparating ang utos ng stepsister ni Inday. Kimberly, pinapatawag ka ni Janine sa loob. Bilisan mo raw. Pagpasok sa mansyon, sinalubong agad si Inday ng malamig at mapagmataas na tindig ni Janine. Diretso ang tingin nito, walang kaibuturan ang bawat salitang binitawan. Kimberly, simula sa araw na ito, ililibing mo na ang pagkatao ni Inday. At ito ang simula ng iyong pagbabago. Babaguhin mo na ang kilosos at ayos mo dahil sa pamilyang Valderrama, walang tatanga-tanga, walang ignorante, at higit lalo na, walang mukhang hampas lupa. Aayusan ka ni Manang Tina. Napatingin si Inday sa kanyang sarili, sa kanyang simpleng suot na may kaunting dumi mula sa hardin. Lakas loob niyang tiningnan ang stepsister. Kailangan ba talagang may baguhin sa akin? Dala-dala mo ang apelidong Valderrama kaya huwag kang mag-inarte. Dinala ni Manang Tina si Kimberly sa loob ng dambuhalang wardrobe room. Puno ang silid ng mga nagniningningang gown, mamahaling sapatos at mga alahas na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Grabe, ang ganda ng mga gamit ganito pala. Ang pakiramdam ng mga Valderrama. Lumapit si Manang Tina sa isang dulo ng closet at naglabas ng isang eleganteng damit. Tumingin siya kay Kimberly ng may halong habag at paalala. Bilang yaya, alam niya ang bigat ng mundong pinasok ng dalaga. Kimberly, anak, isuot mo na ito. Kailangan nating sundin ang utos ni Janine para hindi ka na lalong mapag-initan dito. Sa bagay, sabi nga ni Ate Janine, dala-dala ko raw ang pangalan ng Valderrama, kaya sige na nga Manang, susuotin ko na. Matapos ang transformation na ito, makikilala pa kaya ni Kimberly ang sarili niya o tuluyan ng mababaon sa nakaraan si Inday? Abangan sa Part 6. Chasing the Secret Heiress, Part 7. Naiwang mag-isa si Kimberly sa loob ng wardrobe room habang si Manang Tina naman ay matiyagang naghihintay sa labas ng pinto. Bilisan mo magbihis, Kimberly. Surprised. Ano man ang maganda ba? Maganda naman, kaya lang mukhang walang pinagbago. Pwede na to. Maganda siya, anak. Pero hindi ka naman a-attend ng party, masyadong elegante yan para sa suot mo dito sa bahay. Magpalit ka ulit. Humanap ka ng simple pero formal. Simple. Oh, simple na pero masyadong maiksi.
I'm Kimberly Valderrama. Okay na ba, tunay? Hindi na kita nakilala, Kimberly. Ayoko niyan kasi. Ang kapal ng kolerete mo. Hindi ka pupunta sa ball. Magpalit ka. Fresh. Kimberly, naman kitang-kita na ang mga balat mo. Babalatan ako ng buhay ng lolo mo pag nakita niya yan. Huwag mong sabihin, Nay, na ayaw mo itong kasuotan ko. Simple pero sosyal. Sobrang ganda, anak, bagay na bagay sa'yo, napaka-perfect. Pero yan ba ang gusto mo? Napahinto si Inday at Di ba kailangan kong magmukhang Valderrama? Sabi mo nga na perpekto na ako sa ganito. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto para matawag na Valderrama. Ang apelyido na isusuot yan. Pero ang pagkatao, hindi napapalitan. Ang tunay na Valderrama ay hindi nakikita sa kislap ng gown, kundi sa kung paano mo paninindigan ang iyong sarili nang may dangal, kahit wala ka ng suot na alahas. natahimik si Kimberly. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansyon, naramdaman niyang hindi niya kailangang burahin si Inday para maging si Kimberly. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting hindi na lang basta bubbly, kundi may kalakip ng bagong pag-asa. Salamat, Nay Tina. Akala ko kasi kailangan ko nang itapon si Inday para matanggap ako. Sige, nanak. Magbihis ka bilang Kimberly Valderrama na hindi kailangang maging perpekto. Isuot mo ang damit na komportable ka. Ang tunay na Valderrama na iningatan ng ina mo na may puso. Yan nga, anak, ang isang tunay na Valderrama. Mabubura ba ng marangyang tela ang aral ni Manang Tina? O mananaig at magiging sandata niya ito para ipaglaban ang pamanang puso ng kanyang ina?